ang alamat ng Baguio at ang mina ng ginto. Noong unang panahon, bago pa naging lungsod ang Baguio, ang lugar ay isang malawak at malamig na kabundukan na napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Sa isang maliit na pamayanan ay nakatira ang isang masipag na binatang nagngangalang Berto. Mahirap lamang ang kanilang pamilya, ngunit kontento sila sa simpleng buhay. Isang araw, habang naghahanap si Berto ng pagkain sa kabundukan, nakakita siya ng isang kakaibang bato na kumikislap sa ilalim ng araw. Dinala niya ito sa isang matandang lalaki sa kanilang nayon. Pagtingin ng matanda, sinabi niya, "Ginto ito." Mula noon, nagsimulang maghanap ang mga tao ng ginto sa bundok. Sa una, maingat lamang silang kumukuha ng sapat na ginto para sa kanilang pangangailangan. Ngunit nang dumami ang kanilang nakukuha, naging sakim ang ilan. Pinuputol nila ang mga puno, hinuhukay ang bundok ng walang pakundangan at sinisira ang mga lugar na dating tahanan ng mga hayop. Isang gabi, isang magandang babaeng nakasuot ng puting damit ang nagpakita kay Berto. Sinabi niya, "Ang bundok ay nagbibigay dahil ito ay may buhay. Kapag inabuso ninyo ang kayamanang nakatago rito, mawawala rin ang biyayang inyong tinatanggap." Kinabukasan, nagkaroon ng napakalakas na pag-ulan. Gumuho ang ilang bahagi ng bundok at natabunan ang mga hukay ng mga naghahanap ng ginto. Natakot ang mga tao at naalala nila ang babala. Nangako silang aalagaan na nila ang kagubatan at hindi na magiging sakim. Lumipas ang maraming taon. Unti-unting umunlad ang lugar at naging tanyag dahil sa malamig na klima, magagandang bundok at likas na yaman. Sinasabi ng mga matatanda na may mga bahagi pa rin ng kabundukan na nagtatago ng ginto. Ngunit hindi ito basta nagpapakita sa taong ang tanging hangad ay yumaman. At dito raw nagmula ang isang lumang paniniwala na ang tunay na kayamanan ng bundok ay hindi lamang ginto, kundi ang kalikasan at buhay na ipinagkakaloob nito sa mga tao. Aral ng kwento, ang kayamanan ay walang halaga kung kapalit naman ito ang pagkasira ng kalikasan. Matutong makontento, huwag maging sakim, at pangalagaan ang mga biyayang ipinagkakatiwala sa atin.